Magandang araw mga kapitbahay, Bulacan, Bataan, Pampanga, and Tarlac. Welcome to Mrs. Galan's Kitchen. We are here for another episode at magluluto tayo ngayon ng isang napakagandang alternative dish, no, for the Christmas season. Nay, anong tawag dito? Tofu with shrimps and kinchay. Ang tawag ng iba dyan, kininchay ang tofu eh. Okay, so it's a healthy option, no? Para hindi naman puro karne o ano-anong mga nakakasakit o nakakabata ang hinahanda natin ngayong Pasko. So, this is a dish na tofu-based. Ang kasama pa ay shrimps. So, stand by. Panoorin natin ang ating episode. So, mga kapitbahay, we'll be cooking tofu with shrimps and kinchay today. And for our ingredients, we need 1 and 1/2 kilos of tofu na fried na po, niluto na. And then 1 tablespoon of minced garlic, 100 grams of shallots, thinly sliced, ½ kilo of ripe tomatoes, seeded and minced, ½ teaspoon or more of freshly ground pepper, 1/4 cup of dark soy sauce, 1/4 kilogram of shrimps, clean and deveined, 150 grams of kinchay, including the stems, the leaves, magkasama po, and then, yung head po ng shrimps natin, kukunan natin ng shrimp juice. Okay. Mga kapitbahay, ang lulutuin po namin ngayon ay yung tofu with shrimp and kinchay. Isa na naman pong pagkain na pang-araw-araw namin sa bahay. At dahil po yung Pasko, siyempre lahat na ng pagkain mga kolesterol, kinakain natin dyan. This time po, kung gusto niyo maging healthy ng konti, yung kinakain ninyo at hindi masyadong mamantika, bumili po tayo ng tofu at iprito natin ng sandali lang para lang magkaroon ng konting color. And then after that, lalagyan natin ng konting hipon at igigisa natin with kinchay. So, Edwin, start! Igisa natin una yung bawang. Tapos sabayin natin yung sibuyas. Yung sibuyas na ginagamit dyan, yung maliliit na pang-atsara. Yung masakit sa mata pag hiniwa mo. And then, lagyan mo ng konting paminta. Dahil wala naman tayong asin dito. Although, we can add salt na konti po pagka yung kulang sa alat. Ang kulay ng pagkain na to magdedepende sa amount ng toyo na ilalagay. Kaya kung maraming toyo kayong ilalagay, mas dark ang labas. So, lalagyan mo natin. Matagal igisa yan. Dahil sa yung sibuyas na malilit na ganyan, pag ginigisa, kailangan halos lumulutong. Halos toasted para lumabas ang lasa. So, since wala namang maraming mantika, pwede ka pa maglagay ng konti din para bumilis ang pagluto niya. Ayan. Palalabasin natin yung tamis ng sibuyas na yan, para maalis yung anghang sa paggigisa. Pa. Konti pang mantika. 4 tablespoon na oil mo. Okay, so nalanta na po yung ating sibuyas. So, pwede nang ilagay yung kamatis. Yung kamatis, lalantahin din natin. Para lumabas din yung tamis na Saka hindi. Ang kamatis, maski po ang sibuyas, pag kulang sa luto, nakakapanis. Kaya sabi ng iba, hindi sila naglalagay ng kamatis o sibuyas dahil napapanis. Hindi po totoo yun. Kaya po napapanis, hindi tama sa luto. Kulang sa luto. Kasi
ang kamatis may tubig. So, pag maraming liquid na ganyan at hindi kumulo ng gusto, makakapanis yun. Pwede mo nang lagyan ng konting ano yan, haluan mo na ng konting kinchay para... Ayaw mo lagay natin hipon. Lagay mo na ng konting kinchay, tapos lagay mo sa tabi, haluin mo. Itong recipe ito, ano rin to eh, sabihan ko rin yan eh. This is an old recipe. Recipe na biyanan ko yan. Tapos, ilagay mo, pwede mo lagyan ng konting toyo, Edwin. Para kakatas yung toyo doon sa hipon pag ginisa mo. Yan. Now, since we are going to add shrimps, sinabi ko naman na sinasabi ko parate na ang seafood, including ayan, yung shrimps, pag na-overcook tumitigas. So, ilalagay natin ngayon yan. And then after that, aalisin din natin ulit pagkatapos siginisa. Kasi pag inilagay natin sa hulihan, ng luto na yung tofu, malansa po ang lalabas yung pagkain. So we can add a little pepper to season our shrimps. Yan. Basta yung toyo, yung paminta, o kung may asin man ito, depende po sa inyong magluluto. Kayo na ang mag-a-adjust ng timpla niya. Kailangan mag-change ng color yan, Luto na talaga, kaya mamaya, ibabalik na lang natin yan. We will be needing extra toyo. Additional na toyo. Lagay mo ngayon yung the rest nito. Tapos lahat na ng toyo. Huwag yung toyo sa ulo, Yung toyo sa usawan. Ilalagay. Yung ng hipon, sabaw. Hindi, lagay mo muna yung toyo. Hindi, sige. Sige. Sabaw ng hipon. Sabaw muna ng hipon. Tapos sabayan mo mag-evaporate. Pag natuyo ng konti. Yan, kunin mo yung latak. Medyo natuyo na yung ating shrimp juice, tapos may lalagyan mo pa ng toyo, Edwin. Yung toyo po natin magdodoble from 1/4 cup aabot ng 1/2 cup yan. Huwag mo muna ilagay lahat, mamaya na lang. Okay. And then we can now add the tofu. Ang tofu, isa rin pong ingredients na parang sponge. Sisip-sip yan ng kung anong sauce na ilagay mo, kung anong timpla ang ilagay mo, sisip-sipin lahat niyan. So, napakagandang i-substitute po sa pag mahilig kayo sa karne, pwedeng dagdagan natin ng tofu yung ating niluluto. Marami pang protein yan. Tapos na mga makolesterol na pagkain sa Pasko, itong lutuin nyo. Hindi na natin lagay itong chicken. Ayan, luto na yan. So, ang sarap tingnan. Meron siyang green, meron siyang red, at syempre, nandun yung hipon. Ngayon, kung medyo bad kayo, lagyan nyo pa ng chicharon. Budburan nyo ng chicharon sa ibabaw. Ito na po yung aming tofu with shrimp and kinchay. Okay, so this is our finished product. Tofu with kinchay, Tofu with shrimps and kinchay o kininchayang tofu. Ayan. Medyo mahaba ang kanyang pangalan. Pero, tignan natin. This is a very nice, healthier dish,
Galing sa lola mo yung recipe recipe niyan. nito. Pagkatapos, kinukulit ako ng tatay mo na ganyan daw ang ano niyan, ang lasa niyan. So, kailangan kong gawin. Alam niyo naman kung anong pinagluluto mo sa bahay, mahilig kumain at alagaan siya. Kailangan marami kang alam lutuin. Ang lola ko kasi is very good cook. No? Napakarami niyang alam na recipes na gawin. Kaya medyo spoiled po ang panlasa ni aking daddy. Okay. Tikman natin. Kasi ang tofu, Ethel, kung anong ilagay mong sahog, sisip-sipin niya dahil parang sponge yan eh. Kaya, kung lagyan mo ng ketchup yan, maglalasang ketchup yan. Okay. So, since this is walang meat, no? This is just tofu and seafood. Tama-tama sa mga nagda-diet. Pero, sa sarap nito, baka Mapapakain ka naman ng marami. maparami yung kain nyo. So, baka wala rin. But anyway, nasa inyo na lang yun, no? Self-control. Yun po, yun ang unang tinuturo kong tatay niya. Kaya ito, tago po. Anyway, that concludes another episode for Mrs. Galang's Kitchen. Sana po nagustuhan ninyo ang aming niluto for today. Try this recipe. Napakasarap po. If you have comments, questions, and suggestions, please join our Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. That's MRSGALANGSKITCHEN. Hanggang sa muli po, Merry Christmas!